Eto na yung yung script na nag-iiba. Hindi ko lang alam kung nagkaroon ng pagbabago na ngayon ang magiging mastermind na, di ba dati sabi ko si Saldico ang mastermind. Hindi ko lang alam kung ipipihit na nila to kay Speaker Martin Romualdez. Pero ang klaro sa akin sa lahat ng to, kung papakinggan mo lang yung hearing kanina at maging yung delivery ang pera, involved talaga ang Pangulo. Kung magkano ang nakuha niya, kung magkano ang hatian, hindi ko alam. Pero yung paglabas ng pera, pagpasok ng pera, pagkuha ng kickback at pag-deliver ng kickback, makikita mo yung mga tao dikit-dikit nakasama sa isyong to. Eh, hindi ba si Yusek Jojo Cadiz, di ba nagsabi nila contractor din siya. Pagkatapos may 100 million project sa Ilocos, sa kanila din yon. Eh bakit ngayon naibalik? Hindi ko na maintindihan kung ano nangyayari. Ito namang sabi nila nagsisinungaling si Saldico, bigla naman natanggal si E.S. Bersamin at saka Secretary Pangandaman. Alam mo, sa lahat ng Toad Bar at saka MJ, parati ko itong sinasabi sa mga tao eh. Oo, pwede niyong paligtasin to ng 2 taon. Pwedeng walang mangyari ng 2 taon, walang maging kaso. Pero pagkatapos ng 2 taon, kahit sino man ang maging Pangulo natin, lalabas tong isyong to. Dahil ang perang yan, yung PhilHealth na pondo para pangkalusugan, kinuha nyo, nilagay nyo sa flood control. Yung flood control, ghost project, maraming namatay, maraming napinsala. Yung PDIC funds, kinuha nyo, nilagay nyo sa ghost project. Yung subway, na dapat matatapos sa 2028, napakaganda sana na proyekto to ng Pangulong Bongbong Marcos. Kinuha ninyo yung pondo, nag-iwan kayong kakarampot. Kung saan-saan nyo nilagay, flood control. Ngayon, extended na, lalagpas na ng 2028, hindi niya na yan makikita o mai-inaugurate ang proyektong yan. Naririnig natin, bilyon-bilyon ang delivery ng pera. Mismong si Saldico na chairman nila ng appropriations, si Speaker Romualdez noong nagsalita na si Saldico, isang grupo yan eh. Chairman ng appropriations yan eh. Yan ang nagpapasok ng mga pondo. So lalabas din tong isyong to. Makikita ba natin ang hustisya ngayon? Sana. Sana magabayan ang ating bansa ng Panginoon at talagang magkaroon talaga ng... Kasi lumalabas, hindi mo mapigil ang paglabas ng mga tao at mga issue. Pero sa huli, kung mapigilan man nila, 2 taon lang, lalabas ang kabuuang katotohanan at lahat ng tao dito na may sangkot at may kinalaman, palagay ko naman magbabayad sa batas. Hindi ko nakita pa yung buo, may mga snippets ako na nakikita, pero parang ang klaro sa akin dito, may 3 tao na involved sa bigayan sa Pangulo at gawaan ng paggagawa ng pondo or I'm sorry, order para mailabas yung pondo. Ang 3 tumatanggap at nagdi-deliver ng pera ay si Yusek Jojo Cadiz na lumabas na sa issue na yan, si Yusek Traigib Olaybar at saka si Yusek Adrian Bersamin. Makikita mo lumabas yan sa affidavit ni Bernardo, pinag-usapan ni Senator Ping Lacson nung kasi mag-privilege speech, nagsalita rin si Saldico, yung doon sa kay Yusek Jojo Cadiz. So parating lumalabas yung pangalan ng 3 to. Kaugnay dito sa 3 to, ang 2 tao na talagang nakatutok pa dito ay si Secretary Amina Pangandaman at saka si Executive Secretary Lucas Bersamin. Bakit? Kasi 'di ba, ang pinag-usapan nila kanina yung delivery ng 8 billion. Saan ba nang galing 'yon? Sabi ni Saldico, "Oy, tumanggap ka ng 25 billion. Ako nagdala sa iyo." Ang sabi ni Senator Ping Lacson, "Saldico, mali ang sinasabi mo. Hindi ikaw ang nagdala. Ang nagdala ng pera ay si Yusek Bernardo. At ito ay kinuha ni Traigib Olaybar at ni Adrian Bersamin." Sabi na, di ba, yung 8 billion, which represents 16%, if I'm not mistaken, 15% of 50 billion. Parang ganyan yung pinag-usapan. Tapos sinabi noon ni Bernardo at sinabi din ni I'm not sure kung nabanggit ni Congressman Saldico, yung 30 billion ang nag-handle si Manny Bunuan. So of the 100 billion, 50 billion ang nakay Yusek Bernardo, 30 billion ang nasa kay Secretary Manny Bunuan. So, bakit nagkaroon una ng 100 bilyon? Sino ang nag-exert ng pondong yan? Mangyayari lang yan sa kalaman ni E.S. Bersamin
at ni Secretary Pangandaman. Paglabas ng pera, pumunta kay Bernardo. Siya ngayon ang nag-deliver kung ano yung kickback. Ang sinasabi, 8 billion. Ang pinagdaanan, si Trigib Olaybar at si Adrian Bersamin. Ito ang dapat idugtong-dugtong. Doon sa kami na kaninang hearing, of course, hindi ko nakita yung kabuuan, pero narinig ko na yung mga pinagsasabi, yung affidavit nila dati nila Yusek Bernardo, at narinig ko na rin yung mga binabanggit ni Saldico. Madudugtong-dugtong mo na ito palang 3 taon tumatanggap ng pera, may 2 taong nasa likod. Iba pa yung kay Secretary Manny Bunuan. Diyan na lang sila mag-focus. Makikita nila sino ang nag-insert ng pondo, paano nangyari yung kickback, at nasaan yung delivery. Pinag-usapan kanina yung Tamarin. Yan daw ang delivery point. Yan, importante ang lugar na yan. Ano ang kinalaman ng lugar na to sa lahat ng perang pinag-uusapan natin? Opo, and yung sa usaping Cabral files din naman, bakit kaya hindi nila binusisi? Kasi additional information din yon na mapapalalim pa. Pero sa pagkakaalam natin na kung Mike, maraming mga nababahala talaga dito eh. Parang maraming mga forces na humahadlang as per ano na rin natin kay Congressman Leandro Leviste na pumipigil at natatakot maraming mga pahaging dito. Kaya nga kailangan na may tulong ito mula mismo sa government. Kung ito nga ba legit, bubusisiin lang din naman, isasama sa mga investigation. Di ko lang alam kung sa Kamara mabubuksan ba ito considering meron na ring naghain ng resolusyon para ito ay maimbestigahan. Alam mo, Admar, para sa akin, wala na tayong aasahan sa script ng gobyerno. Ilang beses ko na yan sinabi sa inyo, kahit na yung mga una pa nating interview, eto na yung yung script na nag-iiba. Hindi ko lang alam kung nagkaroon ng pagbabago na ngayon ang magiging mastermind na, di ba dati sabi ko si Saldico ang mastermind. Hindi ko lang alam kung ipipihit na nila to kay Speaker Martin Romualdez. Pero ang klaro sa akin sa lahat ng to, kung papakinggan mo lang yung hearing kanina at maging yung delivery ang pera, involved talaga ang Pangulo. Kung magkano ang nakuha niya, kung magkano ang hatian, hindi ko alam. Pero yung paglabas ng pera, pagpasok ng pera, pagkuha ng kickback at pag-deliver ng kickback, makikita mo yung mga tao dikit-dikit nakasama sa isyong to. Hindi ba si Yusek Jojo Cadiz, di ba nagsabi nila contractor din siya. Pagkatapos may 100 million project sa Ilocos, sa kanila din yon. Bakit ngayon naibalik? Hindi ko na maintindihan kung ano nangyayari. Ito namang sabi nila nagsisinungaling si Saldico, bigla naman natanggal si E.S. Bersamin at saka Secretary Pangandaman. Alam mo, sa lahat ng Toad Bar at saka MJ, parati ko itong sinasabi sa mga tao Oo, pwede niyong paligtasin to ng 2 taon. Pwedeng walang mangyari ng 2 taon, walang maging kaso. Pero pagkatapos ng 2 taon, kahit sino man ang maging Pangulo natin, lalabas tong isyong to. Dahil ang perang yan, yung PhilHealth na pondo para pangkalusugan, kinuha nyo, nilagay nyo sa flood control. Yung flood control, ghost project, maraming namatay, maraming napinsala. Yung PDIC funds, kinuha nyo, nilagay nyo sa ghost project. Yung subway, na dapat matatapos sa 2028, napakaganda sana na proyekto to ng Pangulong Bongbong Marcos. Kinuha ninyo yung pondo, nag-iwang kayong kakarampot. Kung saan-saan nyo nilagay, flood control. Ngayon, extended na, lalagpas na ng 2028, hindi niya na yan makikita o mai-inaugurate ang proyektong yan. Naririnig natin, bilyon-bilyon ang delivery ng pera. Mismong si Saldico na chairman nila ng appropriations, si Speaker Romualdez nung nagsalita na si Saldico, isang grupo yan Chairman ng appropriations yan Yan ang nagpapasok ng mga pondo. So lalabas din tong isyong to. Makikita ba natin ang hustisya ngayon? Sana. Sana magabayan ang ating bansa ng Panginoon at talagang magkaroon talaga ng... Kasi dumalabas, hindi mo mapigil ang paglabas ng mga tao at mga issue. Pero sa huli, kung mapigilan man nila, 2 taon lang, lalabas ang kabuuang katotohanan at lahat ng tao dito na may sangkot at may kinalaman, palagay ko naman magbabayad sa batas.